magandang gabi Pilipinas. Ngayong gabi mo makakasama po natin si Miss Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Good evening po, Miss Glyza. Good evening sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Miss Escolar, ano po ba ang update natin tungkol dito sa lagay ni Bagyong Maring na binabantayan po natin? Nasaan na po ba ang lokasyon nito? Ito po ba ay patuloy na lumalakas? At saan na po ba yung movement nito? At syempre po, para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa may Batanes area, meron pa po bang nakataas ngayon na storm warning signal? Update tayo sa Bagyong Maring. Gaya ng nabanggit mo, Amor, ito ay huling namataan sa layong 325 silangan ng Itbay at Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na 55 km per hour at ito ay kumikilos ng pasilangan, timog silangan sa bilis na 11 km per hour. Tinatahak nito ang direksyon papuntang Japan. Ito ay may posibilidad pa rin na maging isang tropical storm bago po ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility Martes ng hapon. At dahil nabanggit mo na rin ang tungkol sa paglabas ito ng Philippine Air Responsibility, ito ba ay posible pa rin maging typhoon o tropical storm sa mga susunod na mga oras? Tama ka dyan, Amor. Ito nga, Bagyong si Maring dahil tinatahak nito o kumikilos ito sa may Pacific Ocean. Ito ay may posibilidad pa rin na maging isang tropical storm bago nga po ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung typhoon po ay medyo nasa mababang posibilidad po ito ng pagiging isang typhoon. Ms. Escolar, kahapon po ay dalawa pa pong low pressure area yung binabantayan po natin. So yung isa nga pong LPA, ito na pong si Bagyong Maring ngayon na binabantay natin sa loob ng ating area of responsibility. Pero ano na po ba ang nangyari dun sa isa pang low pressure area? Ito po ba ay may posibilidad pa na pumasok rin dito sa ating PAR? Tama ka dyan, Amor. Ang isang low pressure na ating na-monitor kahapon ay isa na ring ganap na bagyo, ngunit ito ay lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Sa katunayan po, ang track po nito ay sinusundan po din po ni Maring. So kumikilos ito ng papuntang Japan, ganun din po yung naunang bagyo, halos sumusunod doon po si Maring. So ayan po, nabigyan na po tayo ng ideya kung saan na po napunta yung binabantayan rin nating sama ng panahon kahapon. At eto naman, Ms. Escolar, para po bigyang linaw sa ating mga kababayan, ano po ba ang naging dahilan ng mga pag-ulang naranasan natin kanina, lalo na po sa Luzon, kabilang na nga po ang Metro Manila kung saan nakapagtaas pa po kayo nitong tinatawag natin na Yellow Rainfall Advisory. Mabuti, Amor, at yung nabanggit, yung ating thunderstorm o yung rainfall advisory, yellow warning advisory, kaya po tayo nakapagtaas niyan dahil napag-iba yung ng dalawang bagyo na nasa northeast po ng bansa ang hanging habagat. Kaya naman po simula kaninang umaga hanggang ngayong hapon ay patuloy na nag-uulan dito po sa malaking bahagi po ng Luzon. At dito nga sa Metro Manila may ilang lugar pa kung saan nagtaas tayo ng yellow warning advisory. Pag southwest monsoon kasi ay naging active yung thunderstorm advisory, kaya may mga times na yung nagkakaroon po tayo ng moderate to heavy rainfall. Kaya nga po ay yung yellow warning advisory hanggang ngayon ay nakataas pa rin sa ilang bahagi po, ilang lugar dito sa Metro Manila. Ayan, naintindihan na po natin kung ano po yung dahilan ng mga pag-ulang naranasan natin. At syempre po, makulimlim nga po talaga itong maghapong na nagdaan. At yan nga po, hindi naman direktang epekto ni Bagyong Maring. Pero dahil nga po pinalalakas po nito yung hanging habagat, yan po ang nagdudulot nito pong ating mga nararanasan na mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, kabilang na nga po dito sa Kamaynilaan. At eto naman, Ms. Escolar, ano naman pong inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Magpapatuloy po ba ang mga pag-ulan na itong nararanasan natin? Amor, itong magiging lagay ng ating panahon sa loob ng 24 oras. Kaninang alas 11 nga ay nilift na natin o inalis na natin ang public storm warning signal dito po sa may Batanes. Ngunit dahil po sa southwest monsoon na napag-ibayo ng bagyo, ay inaasahan po na dito po sa Cagayan Valley, dito sa Cordillera Administrative Region at sa Ilocos Region, kasama na ang Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Kasama na rin po ang Metro Manila ay asahan ang mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging maaliwalas ang panahon maliban na lamang po sa mga localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Ms. Escolar, hanggang kailan po ba natin inaasahang mararanasan natin yung mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog na naidudulot nga po nitong hanging habagat? O kailan po ba tayo makakaasa ng improvement sa ating panahon, lalong-lalo na nga po dito sa Luzon na nitong mga nakarang araw nga po talagang madalas na po yung mga pag-ulan natin?
Ang paganda po ng panahon natin dito sa Metro Manila ay inaasahan natin sa Huwebes pa. So ibig sabihin mga 2 hanggang 3 araw habang nandito pa po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Simaring ay patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng Luzon, dulot po nito pinalakas na hanging habagat. Nako, medyo matagal-tagal pa pala nating mararanasan mga pag-ulang ito. Kaya mga kababayan, tutok lamang po sa mga pagbabago na pwede pong maganap dito sa ating panahon. Ms. Escolar, dahil malakas po ang habagat ngayon, may nakataas ba tayo na gale warning? At saan-saan po ba ito para po sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mangisda? Tama ka dyan, Amor, meron pa rin tayong nakataas na gale warning, lalo na dito po sa western seaboards ng ating bansa. Particularly over the northern and western seaboards po ng northern Luzon, sa western seaboard ng central Luzon at sa seaboard po ng Cavite, Batangas at dito naman po sa seaboard ng Mindoro. So dyan po nakataas ang gale warning natin, kaya naman po paalala sa ating mga kababayang mangisda, kung pwede po wag po muna silang pumalaot o wag po muna sila, pagpaliban po muna nila ang paghahanap buhay dahil sa ngayon po yung mga nabanggit na seaboard ay lubhang mapanganib po sa mga maglalayag. Ayan, maraming salamat, Ms. Glyza Escolar, sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang ba mga few reminders para sa ating mga manonood? Para po sa ating mga kababayan, salamat muna, Amor, at para po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa Metro Manila, ay panatilihin pong magdala ng ating mga pananggalang sa ulan dahil inaasahan po natin na habang nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Simaring, ay patuloy na mag-uulan dito po sa Metro Manila. Sa loob po yan ng 2 hanggang 3 araw pa. Ayan nga po at natunghan po natin si Ms. Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na weather update namin. Mamaya pong 8:00 ng gabi dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Kasama niyo po sa The Weekend News, ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa iyo at happy birthday po ulit, Miss Rocky.